Isang pagsabog ang naganap noon. Ang pagsabog na iyon ang nagbunsod sa isang serye ng pagpatay na nakilala bilang Chimera Case. Makalipas ang 35 taon, isa na namang kahalintulad na pagsabog ang naganap. Si J1 ay isang masigasig na detective. Si Eugene, na inampon ng mga magulang sa Amerika noong bata pa siya, ay dating nagtrabaho sa FBI at ngayon ay isang criminal profiler. Samantala, si Lee Jung-yop naman ay inampon ng mga magulang sa England noong siya ay bata pa. Siya ay naging isang surgeon at bumalik sa South Korea, ngunit kalaunan ay nasangkot sa isang misteryosong kaso. What's up guys, Movie Recap Tagalog here. Ngayon ay ibubuod natin ang isang Korean drama na pinamagatang Chimera. Ipinalabas ito noong 2021. Kaya sit back, relax at mag-enjoy sa panonood. Isang kakilakilabot na pagsabog noong 1984 ang naglibing ng napakaraming madidilim na lihim. Eksaktong 35 taon ang lumipas, muling sumiklab ang apoy sa Seoul. Sa pag-uulit ng parehong nakamamatay na senaryo, nagtagpo ang nakaraan at kasalukuyan, at ang mga naghahanap ng katotohanan ay kailangang harapin ang pinakanakakatakot na chimera na nagkukubli sa mga anino. Noong 2019, nabalot ng hiwaga ang Seoul dahil sa sunod-sunod na misteryosong kaso. Isang kilalang sugarol na nag-aakalang niloko siya sa kanyang pera, ang malakas na humampas sa mesa at sumigaw. Habang nagmumura, nagmamadali niyang isinilid ang makakapal na bungkos ng pera sa kanyang mga bulsa. Ngunit hindi siya basta-bastang makakaalis. Bago pa man niya marating ang pinto, hinarang siya. Dalawang malalaking gangster ang hinawakan siya sa liig at itinulak papasok sa isang sasakyan. Biglang may malakas na pagsabog. Nagliyab ang sasakyan matapos sindihan ng biktima ang isang kakaibang lighter sa loob. Nilamon ang naggangalit na apoy ang lahat sa isang iglap. Isang pulis sa pinangyarihan ang nakapansin ng isang lighter na tumilapon palabas. May kakaiba siyang naramdaman dito, isang mahalagang ebidensya. Mabilis niyang itinago ang lighter sa kanyang bulsa, tila may nais ikubli na lihim. Sa istasyon ng pulisya, labis na nababahala si Inspector J1 at ang kanyang mga kasamahan. Hindi nila matukoy ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng biktima sa pagsabog ng sasakyan. Pansamantala, inisip ni J1 na maaaring sanhi ito ng upos ng sigarilyo, marahil lasing ang biktima at nakatulog na nagdulot ng pagsabog. Upang mabunyag ang katotohanan, humingi ng tulong si J1 sa isang espesyalista. Sinundan niya si Inspector Eugene at tinanong kung bakit niya piniling magtrabaho sa FBI. Maingat na ipinaliwanag ni Eugene na nag-major siya sa pagsusuri ng kriminal na pag-ugali at labis siyang nahuhumaling sa mga serial killer. Ikinuwento niya na minsan, sa isang lektura tungkol sa kasong may 13 pagpatay, napansin niyang ang silid ng killer ay halos kapareho ng sarili niyang kwarto. Naisip ni J1 kung masyado bang kakaiba ang personalidad ni Eugene. Sa halip na matakot, mas lalo siyang nahikayat at piniling tahakin ang propesyong ito, tunay ngang kakaiba siya. Lubhang namangha si J1 sa kanyang kasamahan. Magkasama nilang muling sinuri ang sumabog na sasakyan, ngunit nalito sila dahil wala silang makitang pinagmulan ng apoy. Ayon sa agham, imposible yon. Iminungkahi ni Eugene na may lihim na naglagay ng kakaibang bagay sa loob ng sasakyan bago ang insidente. Pumunta si J1 at ang kanyang junior upang imbestigahan ang tirahan ng biktima. Ngunit bago pa sila makahanap ng anumang bakas, bigla silang inatake. Dalawang lalaking nakasuot ng itim ang palihim na sumusunod sa kanila. Gayunman, hindi basta-bastang pulis si J1. Agad niyang napansin na may sumusunod sa kanila. Mabilis niyang nabaligtad ang sitwasyon, naipit ang dalawang lalaki, at matagumpay silang naaresto. Dinala niya ang mga ito sa istasyon ng pulisya para sa investigasyon. Lumipat ang eksena sa case file, kung saan pinag-aralan ni J1 at ng kanyang junior ang serye ng mga kasong arson noong 1984 na kilala bilang Chimera Case. Natuklasan nila ang malinaw na pagkakatulad ng mga pinangyarihan ng krimen. Sa lahat ng kaso noong 1984, may natagpo ang lighter na may imahe ng halimaw na chimera. Ang biktima sa kasalukuyang sunog ay isang reporter na may koneksyon sa Chimera Case noong 35 taon na ang nakalipas. Dahil sa matalas na obserbasyon ni J1, napansin niya ang isang abandonadong gusali, ang nag-iisang bahay na natira sa lugar na wasakin na sana. Pinaghinalaan niyang iyon ang taguan ng salarin. Agad silang pumuesto sa gusali sa tapat upang magmasid. Namataan nilang tumatakas ang suspect. Nagsimula si J1 ng isang kapanapanabik na habulan, ngunit sa huli, nakatakas pa rin ang suspect. Sa kabilang banda, kakakilala pa lamang ni Eugene sa isang dating bombero na maaaring mahalagang saksi sa Chimera explosion noon. Sa isang bahay malapit sa pinangyarihan ng krimen, natuklasan ni J1 ang guhit ng chimera sa dingding. Biglang may naisip si Eugene na lubhang mapanganib at agad niyang tinawagan si J1, nagbabala na umalis siya sa lugar sa lalong madaling panahon. Sa kasamaang palad, nakakandado pala ang pintuan mula sa labas. Ilang sandali bago ang pagsabog, nagawa ni J1 na tumalon palabas upang makaligtas. Habang siya ay nasa koma, bahagya niyang napansin na naroon din ang suspect. Samantala, may isang misteryosong doktor ang biglang lumitaw. Habang masinsinang pinagmamasdan ang ina ni J1 at si Captain Jushok, tila may paparating na malaking unos, isang unos na magbubunyag ng nakapangingilabot na katotohanan sa likod ng mga pagsabog noong 1984. Wasak ang puso ng ina ni J1 habang walang tigil ang kanyang pag-iyak nang makita ang anak na malubhang nasugatan sa pagtupad ng tungkulin. Habang inaalo siya ni Captain Jushok, napansin niya ang isang kahina-hinalang doktor na nakatitig sa kanila. Sino ang misteryosong lalaking ito? May kaugnayan ba siya sa mga kamakailang misteryosong kaso? Sa lugar ng ikalawang pagsabog, natuklasan ni Eugene ang pamilyar na bakas ng chimera.
Ang paraan at pagkakasunod-sunod ng mga pag-atake ay eksaktong kapareho ng sunog noong 1984. Sa ospital, nilapitan ng reporter na si Yokyung si Jae-won dahil sa kanyang pag-aalala sa pagsabog. Matalinong tinanong ni Yokyung si Jae-won tungkol sa pagkamatay ng kapwa reporter at ibinahagi rin niya ang impormasyong alam niya. Samantala, lubhang naguguluhan si Eugene sa pag-unawa sa pagkamatay ng biktima. Nakakita siya ng isang artikulo na may petsang July 23, 1980 tungkol sa isang lalaking nagngangalang Won-ki na tila may nakatagong kahulugan. Sa kanyang panaginip, paulit-ulit na bumabalik kay Jae-won ang mga kakaibang salitang sinabi ng suspect noong siya ay hinahabol niya. Sinabi ng suspect na ang pagkasunog sa apoy ay nangangahulugan din ng paglilinis. Kasabay nito, lumitaw sa panaginip ni Jae-won ang imahe ng nasunog na reporter. Ang bangkay na kalahating tao at kalahating demonyo ay mahigpit na kumapit sa kamay ni Jae-won. Sa kabutihang palad, nagawa siyang gisingin ng isang kasamahan sa tamang oras. Muling sinuri ni na Jae-won at Eugene ang kuha ng CCTV at nadiskubre nilang lumitaw doon ang pinaghihinalaang doktor noong araw ng insidente. Kinabukasan, tinanong ni Jae-won si Captain Ju-seok tungkol sa Chimera Fire. 35 taon na ang nakalilipas, kapansin-pansing kakaiba ang naging kilos ni Captain Ju-seok. Sadyang iniwasan niya ang tanong ni Jae-won at agad na umalis. Pagkalabas ng silid, uminom ng alak si Captain Ju-seok at malungkot na binalikan sa isip ang investigasyon ng kaso noong nakaraan. Bagamat puno siya ng galit at sama ng loob, hindi nagawang magsalita ng batang si Ju-seok noon. Wala siyang magawa kundi tumayo at panoorin ang mga kasamahan niyang pahirapan ang suspect. Nang siya'y bahagyang nakainom, nagtungo siya sa bahay ni Jae-won. May dala siyang isang supot ng mga melokoton na paboritong kainin ng ina ni Jae-won. Sinabi niya rito na nais na niyang tumira sa ibang lugar. Ipinaliwanag niya na hindi dahil kikita siya roon ng malaki, kundi dahil ang mga tao roon ay tila laging masaya ang pamumuhay. Para bang lubha na siyang napagod sa kasalukuyan at nais na lamang makatagpo ng isang tahimik na lugar bago tuluyang lisanin ang mundong ito. Gusto niyang mamuhay kasama ang mga taong mahalaga sa kanya upang mapanatag ang kanyang puso. Si Jae-won naman ay gising na gising sa kanyang silid at narinig ang mga sinabi ni Ju-seok, kaya't napangiti siya sa sarili. Inakala ni Ju-seok na lasing na biro lamang iyon, hindi niya alam ang masakit na katotohanang nakapaloob sa kanyang mga salita. Hindi iyon basta mga bulalas ng isang lasing, maaaring iyon na ang kanyang huling habilin. Habang iniimbestigahan ang kaso ng reporter na si Won-ki, nakahanap sina Jae-won at ang kanyang grupo ng isang mahalagang bakas. Ang taong nasa sasakyan na sumunod sa reporter ay si Dr. Mon. Ngunit nakapagtataka, ang doktor ay nasa koma na sa loob ng 3 buwan. Kung iisipin ang posibilidad, imposibleng si Dr. Mon ang sumunod kay Won-ki. Sa sandaling iyon, napalingon ang atensyon ni Jae-won sa batang doktor na nasa harap niya. Ipinaliwanag ni Jung-yeop kay Jae-won na ang Chimera ay isang halimaw sa mitolohiyang Griego na nagbubuga ng apoy at may 2 personalidad na nagsasama sa isang katawan. Habang iniimbestigahan si Jung-yeop, nalaman ni Jae-won na siya ay Briton at nakamit ang malaking tagumpay sa larangan ng medisina. Ngunit hindi pa rin sapat iyon upang patunayan na siya ang salarin. Alam ni Jae-won na si Jung-yeop ang nagbayad ng gastusing medikal ni Won-ki na nangangahulugang may ugnayan na sila bago pa ang insidente. Samantala, makikita si Captain Ju-seok na nakaupo ng lugmok sa tabing ilog nang bigla siyang makatanggap ng isang kakaibang mensahe. Makalipas ang ilang sandali, siya ay napaiyak at humingi ng tawad. Biglang may umatake sa kanya mula sa likuran at siya ay dinukot. Nang dumating si Jae-won sa bahay ng kapitan, nakita niya sa mesa ang isang nasunog na Chimera lighter. Agad na kumilos sina Jae-won at ang kanyang mga kasamahan upang hanapin ang nawawalang kapitan. Nadiskubre ni Jae-won ang isang abandonadong bahay na puno ng mga kakaibang detalye. Sa huli, natagpuan niya si Captain Ju-seok na nakagapos sa isang upuan sa gitna ng silid. Sa pagtatangkang iligtas siya, hindi sinasadyang nahawakan ni Jae-won ang isang kawad na nakalatag sa pintuan. Na-activate nito ang isang nakamamatay na patibong na inilagay ng salarin. Sa harap mismo ng mga mata ni Jae-won, nilamon ng apoy si Captain Ju-seok. Ang trahedyang pagkamatay ng isang mataas na opisyal ng pulisya ay nagbigay daan sa paniniwalang direktang konektado ito sa Chimera case noong 1984. Nagkagulo ang buong istasyon ng pulisya sa paghahanap sa salarin. Sa autopsy room, natuklasan nilang may dalang Chimera lighter ang namatay na opisyal. Lahat ng dokumento ng espesyal na task force ay kinumpiska. Ang utos ay nagmula sa pinuno ng investigasyon sa headquarters. Ngunit dahil sa malapit na ugnayan ni Captain Ju-seok at Jae-won, mariing tumanggi si Jae-won na ipasa ang kaso sa iba. Samantala, pinipigay rin ng Serious Crimes Unit ang kanilang isipan upang maunawaan ang paraan ng pagpatay ng salarin. Paano naging posible na ang tubig ang sanhi ng apoy at pagsabog? Ipinakita nito ang mataas na katalinuhan ng killer. Bawat hakbang ay maingat na pinagplanuhan at walang iniwang bakas. Nakipagkita si Jae-won kay Eugene sa lugar ng pagsabog. Natuklasan ni Eugene ang isang mensaheng nakasulat sa bahagyang nasunog na piraso ng kahoy. Ang ibig sabihin nito, ang huling araw ng paghuhukom. Naisip ni Eugene kung itinuturing ba ng salarin ang sarili bilang hukom. Anong krimen ang nais niyang parusahan? May kaugnayan ba ito sa pagkamatay ni Captain Ju-seok? Naniniwala si Eugene na ang mga ginawa ni Captain Ju-seok noon ay alinman sa pagtatanggol sa sarili o sa pagtatanggol sa iba. Patuloy na sinisisi ni Jae-won ang kanyang sarili. Iniisip na ang kanyang sariling kapabayaan ang nagdulot ng pagkamatay ng kanyang iginagalang na kasamahan. Matapos ang masusing investigasyon, napagpasyahan ni Jae-won na isang tao lamang ang may gawa ng lahat ng pagpatay. Isa itong serye ng mga planadong krimen.
Lahat ng kaso ay may isang hulmahan. Palaging iniiwan ng salarin ang kanyang marka sa lugar ng krimen. Ito ang lighter na may simbolo ng Chimera na matatagpuan sa tabi ng bawat bangkay. Ang ganitong uri ng lighter ay manu-manong ginawa at limitado lamang ang produksyon, kaya ilan lang ang nagmamay-ari nito. Hindi ito basta mabibili kahit ng mga mayayaman. Dahil sa labis na brutal na paraan ng pagpatay, naniwala si Jae-won na magkakaugnay ang lahat ng kaso. Itinuro niya si Jung-yop, ang lalaking doktor sa ospital, kung saan siya ginamot bilang pangunahing suspect. Ngunit hindi ito sinang-ayunan ng pinuno ng investigasyon na nagsabing ang kilos ni Jae-won ay dulot ng labis niyang pagkahumaling sa Chimera case. Walang naniwala kay Jae-won nang ipinaliwanag niya ang prinsipyo sa likod ng pagsabog. Ayon sa kanya, ang apoy sa lugar ng krimen ay sanhi ng pagwisik ng tubig. Ngunit nagsalita si Eugene at naniwala sa kanyang paliwanag. Dahil dito, nakaramdam si Jae-won na tila natagpuan niya ang kanyang kakampi, ang kanyang soulmate. Ngunit sa totoo lang, naniniwala lamang si Eugene sa agham ng chemical reaction. Nang magsagawa siya ng isang aktual na eksperimento sa harap ng lahat, saka lamang naniwala ang pulisya sa paliwanag ni Jae-won. Ibig sabihin ba nito na bihasa rin sa chemistry ang salarin? Tunay na kamangha-mangha ang napakataas na talino ng kriminal na ito. Kasabay nito, natagpuan ng pulisya ang black box na naglalaman ng video recording. Ipinakita sa footage ang eksena sa harap ng bahay ni Captain Ju-seok. Ang mukhang lumitaw sa video ay walang iba kundi si Jong-yop. Agad na nagpadala ng mga puwersa ang pulisya upang arestuhin ang suspect. Sa bahay ni Dr. Jong-yop, walang natagpuang kahina-hinalang ebidensya ang grupo ng investigasyon. Isang painting lamang ang kanilang nakita, isang larawang naglalarawan ng eksenang kahawig ng pagkamatay ni Captain Ju-seok. Nang makita yon, hindi napigilan ni Jae-won ang kanyang galit. Pagkatapos mismo ng operasyon ni Jong-yop sa ospital, agad siyang dinala ng pulisya sa interrogation room para sa pagtatanong. Nais ni Eugene na gumawa ng plano upang ilagay sa matinding pressure ang suspect at pahinain ang kanyang loob. Sinabi niya sa pulisya na lumikha ng isang pisikal na kapaligirang mahirap tiisin ni Jong-yop, maaaring sobrang lamig o sobrang init ng temperatura sa silid. Dagdag pa rito, kailangan ding sindihan ang mga ilaw ng pinakamaliwanag upang makalikha ng visual pressure. Ang mga paraang ito ay maaaring magdulot ng kawalan ng seguridad sa suspect at magpawala ng kanyang kontrol. Sa ganitong sitwasyon, malamang na magsalita siya ng kahit ano para lamang maibsan ang tensyon, at dito siya posibleng magkamali. Karaniwan kasing may nasasabi ang mga tao kapag hindi sila handa. Gayunpaman, tila nagduda si Captain Guangsu sa planong ito. Hindi niya alam kung makakatulong ba ito sa pulisya o mauwi lamang sa wala. Samantala, patuloy pa ring iniimbestigahan ng reporter na si Yokyung ang Chimera case. Naniniwala siyang hindi kailanman lubusang nalutas ang lumang kaso. Kumbinsido siya na ang kasalukuyang serye ng pagpatay ay may kaugnayan sa insidenteng naganap 35 taon na ang nakalipas. Sa interrogation room, kapansin-pansing hindi matatag ang kalagayan ni Jong-yop dahil sa matinding pressure. Ngunit pinaalalahanan ni Eugene si Jae-won na huwag pagbigyan ang anumang hiling ng suspect. Kailangang si Jae-won ang laging may kontrol sa usapan, kaya lalong nadismaya at nabigo si Jong-yop. Alam ni Jae-won na kilala ni Jong-yop ang biktimang si Won-ki, ngunit mariin itong itinanggi ni Jong-yop. Nang ipakita lamang ni Jae-won ang konkretong ebidensya, saka pa lang niya inamin ng may pag-aatubili na kilala niya ang biktima. Gayunpaman, patuloy na nagdulot ng pagdududa sa pulisya ang mga sagot ni Jong-yop. Matalino niyang ibinabalik ang tanong gamit ang mga walang kaugnayang katanungan, sinisikap na ilihis si Jae-won mula sa orihinal na paksa. Tunay ngang tuso at mapanlinlang si Jong-yop. Kapag pinipilit siya ng mga tanong at wala siyang maibigay na makatwirang sagot, halata ang kanyang pag-aalinlangan. Hindi maitago ni Jong-yop ang kanyang pagkailang nang makita ang mga ebidensyang ipinakita ni Jae-won. Matapos makatanggap ng tawag mula sa kanyang nakatataas, may napagtanto si Eugene. Agad siyang nagpadala ng mensahe kay Jae-won, inuutusan siyang umalis kaagad sa interrogation room. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, kumilos si Jae-won ayon sa kanyang instinct. Biglang nagbago ang takbo ng sitwasyon sa loob ng silid, at ang kalamangan ay napunta kay Jong-yop. Lumabas na alam ni Jong-yop ang plano ng grupo sa kanilang psychological pressure. Napunta sa alanganin ang investigasyon ng pulisya. Nawalan ng kontrol si Jae-won at inatake ang doktor, dahilan upang magsugod ang lahat para pigilan siya. Doon napagtanto ng lahat na nagkukunwari lamang pala si Jong-yop, sinadya niyang manipulahin ang emosyon ni Jae-won mula pa sa simula. Sa katunayan, si Jong-yop ay dating survival training officer, na kilala rin bilang isang sundalo ng Special Forces. Ano nga ba ang tunay niyang pakay? Lumitaw na ang asawa ng chairman ng Hwajung Group ay may kakilala kay Jong-yop. Nais niyang iligtas ito dahil nangangamba siyang masira ang reputasyon ng ospital. Ang hepe ng pulisya, alinsunod sa utos ng mga nakatataas, ay nais na agad palayain si Jong-yop. Wala nang nagawa si Jae-won upang pigilan ang kautusang iyon. Pagkatapos, si Eugene naman ang nagbigay ng kanyang pahayag. Kalmado siyang pumasok at ininom ang kape na ipinabili sa kanya ni Jong-yop. Kanina pa, kapansin-pansin na paulit-ulit na tinatanong ni Jong-yop si Eugene tungkol sa kanyang nasyonalidad. Gusto niyang makumpirma kung isa nga ba siyang South Korean police officer. Naging mausisa si Jong-yop kung saan nagmula si Eugene at kung siya ba ay may lahing halo. Pagkatapos nito, si Eugene naman ang umatake. Tinanong niya si Jong-yop tungkol sa kanyang mga magulang at pinagmulan. Walang tigil ang palitan nila ng mga personal na tanong. Pinaghinalaan pa ni Eugene na maaaring inabuso si Jong-yop noon, batay sa madilim na painting na nakita niya sa bahay nito. Sa gitna ng sunod-sunod na tanong, sinabi ni Jong-yop na hindi mahalaga kung sino ang gumawa, kundi kung bakit ito ginawa.
Tila ipinahihiwatig niya na ang lahat ng nangyayari ngayon ay bunga lamang ng nakaraan, isang likas na resulta, gaya ng kasabihang, kung may usok, may apoy. Kasabay nito, nagbigay rin siya ng pahiwatig tungkol sa susunod na target ng kriminal. Dahil kulang ang ebidensya upang kasuhan siya, napilitan ang pulisya na palayain si John Yok. Umuwi siyang balisa at magulo ang isipan. Mag-isa siyang naupo, binalikan sa alaala ang masakit niyang nakaraan. Tinawag ang kanyang ama na isang komunista at walang awang killer. Ang kanyang ina naman ay pinaratangang magnanakaw at sa huli namatay ng hindi makatarungan. Ang kabataan ni John Yok ay puno ng kahirapan at matinding pag-iisa. Matapos magsalo-salo sa pagkain ang buong Serious Crimes Investigation Team, naglakad at nag-usap sina J1 at Eugene tungkol sa kanilang mga pamilya, kapwa ibinahagi ang kanilang hindi masayang nakaraan. Iminungkahi rin ni Eugene na maaaring mali ang taong kanilang pinaghihinalaan, marahil hindi si John Yok ang salarin, kundi siya ang naghahabol sa tunay na kriminal. Pag-uwi ni J1, tinanong niya ang kanyang ina tungkol sa nakaraan. Marahil ay dama rin niya ang matinding kalungkutan at kawalan sa kanyang kalooban. Labis din siyang nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang ina habang siya ay nasa mga misyon. Kalaunan, nakatanggap si J1 ng balita na tinanggalan na siya ng otoridad sa loob ng investigation team. Ibig sabihin, mula noon ay magtatrabaho na lamang siya ng mag-isa. Samantala, nais ni reporter Yok Yung na muling buksan ang isang programa na mag-imbestiga sa mga kasong matagal nang nakalimutan. Kailangan niya ang tulong ni J1 para sa unang kaso, ang Chimera Fire. Natuklasan nila na ang lahat ng biktima sa kasong ito ay nagtrabaho sa isang lugar. Si Shoryun, ang chairman ng Shoryun Group at ang kanyang asawa ay may malapit na ugnayan kina Congressman Lee at sa hepe ng pulisya. Ipinahayag ni Wajung na hindi siya masaya at lantaran pang pinuna ang hepe ng pulisya dahil sa pag-aresto kay John Yok. Ngunit nang banggitin ng hepe ang lighter na lumitaw sa mga kamakailang kaso ng pagpatay, biglang nag-iba ang mga ekspresyon ng lahat sa silid. Tila natakot silang mabunyag ang lihim ng Chimera case mula 35 taon na ang nakalipas. Sa ospital, hiniling ni Dr. John Yok sa isang pasyente na tulungan siyang hanapin ang tunay na salarin. Ngunit pinayuhan siya nito na huwag nang magpakalugmok sa nakaraan at sa halip ay mamuhay ng maayos sa kasalukuyan. Samantala, nagkaroon ng pribadong pagkikita sina Eugene at ang suspect na si John Yok. Naglaro sila ng chess, tahimik na sinusuri ang bawat galaw ng isa't isa. Ikinuwento ni Dr. John Yok ang kanyang malungkot na kalagayan sa pamilya at hiniling kay Eugene na manatili itong lihim. Sinusubukan ba ni John Yok na makuha ang simpatsya ni Eugene? Dinaglaon, nakatanggap si John Yok ng mensahe mula kay Yok Yung kaya nagmamadali siyang hanapin ito. Hindi niya alam na sumusunod pala si J1 sa kanyang sasakyan. Isang di inaasahang pangyayari ang naganap sa isang bakanteng lote. Napalibutan si John Yok ng mga armadong tauhan. Binuhusan pa nila ng gasolina ang kanyang sasakyan upang takutin siya at balak siyang sunugin ng buhay. Sa kabutihang palad, dumating si J1 sa tamang oras upang iligtas siya, ngunit hindi na kailangang sabihin pa kung ano ang naging kapalit nito. Matinding binugbog si J1 ng malaking grupo ng mga goons. Bumagsak siya sa lupa at hindi na makabangon. Nang muntik na siyang mapuruhan, saka pa lamang kumilos si Dr. John Yok. Sa pamamagitan lamang ng ilang simpleng manipulasyong kemikal, nakagawa si John Yok ng isang pansamantalang pampasabog sa mismong lugar. Sunod-sunod niyang inihagis ang mga improvised bomb sa mga salarin. Paulit-ulit na sumiklab ang maliliit na apoy na nagdulot ng gulat at pagkalat ng mga ito. Sa bahay, nag-usap sina Eugene at ang kanyang matalik na kaibigan tungkol sa kaso sa pamamagitan ng computer screen. Hindi maiwasan ni Eugene na mag-alala sa mga sinabi ni John Yok. Marahan niyang sinabi kay Eugene na huwag kailanman sumuko sa kanya, para sa kanya, sapat na yon. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi pa rin lubusang nauunawaan ni Eugene kung ano ang tunay na laman ng isipan ni John Yok. Sa pagbabalik tanaw, naalala ni Eugene ang isang alaala kung saan siya ay nakaluhod habang tinututukan ng baril ng isang lalaki. Ito ba ang tinutukoy niyang psikolohikal na multo mula sa kanyang pananatili sa Amerika? Bago tuluyang lisanin ng lalaki ang mundo, iniwan niya ang kanyang huling mga salita. Nagising si Eugene sa kasalukuyan na bigla. Marahil ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit siya nagpasyang bumalik sa Korea upang magtrabaho. Pagmulat ng kanyang mga mata, napagtanto niyang nasa ospital siya. Masakit ang buong katawan niya at hindi niya maalala kung paano siya napunta roon. Nang makita niya ang mga missed call ni Eugene, agad niya itong tinawagan. Dali-daling pumunta si Eugene sa ospital upang dalawin siya. Nang makita mismo ni Eugene na hindi malubha ang mga sugat ni J1, saka lamang siya nakahinga ng maluwag at nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Kung hindi ito pag-ibig, ano pa nga ba? Nang mapansin ni J1 ang mga kahina-hinalang detalye sa investigation file tungkol kay John Yok, sinubukan niyang kumbinsihin si Eugene sa kanyang hinala. Ngunit para kay Eugene, masyado lamang emosyonal si J1 at kulang sa matibay na batayan. Iginiit ni J1 na ang Chimera case noong 1984 ang ugat ng lahat ng kasalukuyang insidente. Ayon sa kanya, kung walang ganoong koneksyon, imposibleng maulit ng eksakto ang parehong kaso sa kasalukuyan. Bagamat tila kakaiba, sapat na para kay Eugene ang humiga ng padapa at amuyin ang lupa upang matukoy at mapangalanan ang chemical na compound na nananatili roon. Tunay ngang karapat-dapat si Eugene sa reputasyon niya bilang eksperto mula sa FBI. Ang kanyang talino at pambihirang kakayahan ay hinangaan ng lahat. Samantala, palihim na sinusundan ni John Yok ang babaeng nakilala niya noong nakaraang araw. Nang huminto ang elevator sa ika-6 na palapag, sinuri niya ang mga mailbox ng apartment. Doon niya natuklasan na ang tatanggap ng sulat ay siya mismong taong matagal na niyang hinahanap.
Galit na galit, kinaladkad ni John Yop si Mr. Han patungo sa isang abandonadong construction site. Sinimulan niyang tanungin si Mr. Han tungkol sa Chimera Fire 35 taon na ang nakalipas, kung siya ba ang anak ng manggagawang sangkot sa insidenteng iyon. Si Reporter Yokyung ay patuloy ring nagsisiyasat sa lumang kaso, ngunit nananatiling walang patutunguhan ang lahat. Dahil sa matinding pagkadismaya, umuwi siya ng biglaan at nasalubong ang kliyenteng kinakausap ng kanyang ama. Walang tigil itong nagrereklamo tungkol sa kakarampot na 500,000 won na ibinibigay sa kanyang anak. Samantala, labis na nabahala si Police Chief Sung Guan nang malaman niyang may naghuhukay muli sa lumang kaso. Muling bumalik ang isang nakakatakot na alaala. 35 taon na ang nakalipas, brutal na pinahirapan ni Sung Guan ang isang lalaki sa pamamagitan ng paglubog ng ulo nito sa tubig upang piliting umamin. Ngunit nasobrahan ng lahat. Hindi sinasadyang napatay ni Sung Guan ang lalaki. Sa bahay ni Chairman Yuntay, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang tatlo tungkol sa lumang kaso. Iginiit ni Sung Guan na hindi sana siya umabot sa ganoong kalupitan kung hindi siya labis na napuwersa. Pumunta si Reporter Yokyung sa bahay ni Jae-won at humingi ng tulong upang hanapin ang listahan ng mga natitirang buhay na miyembro ng T-AIDS-05 research team noong panahong iyon. Tila may special ding interest si Yokyung sa Chimera case noong 1984. Matapos iligtas ni Dr. John Yop si Jae-won sa nakaraang pagsabog, bahagyang nagbago ang pananaw ni Jae-won tungkol sa kanya. Gayunpaman, hindi niya nakalimutan ang kanyang misyon, determinado pa rin siyang ibunyag ang katotohanan. Si John Yop naman ay tila nagdududa sa antas ng tiwala sa pagitan nila. Muling nagkaroon ng mga bagong pangyayari na nagdulot ng pagdududa kung si John Yop na ba ang tunay na salarin. Dahil lahat ng ebidensya ay tila tumuturo sa kanya, labis na natakot si Sung Guan matapos mapanood ang balita tungkol sa pagkamatay ni Yongbok. Namatay si Yongbok dahil sa isang bombang sumabog sa loob ng koreo. Habang iniimbestigahan ang pagsabog na ito, napagtanto ng Serious Crimes Unit na muling lumitaw ang imahe ng Chimera Lighter. Ang biktima sa pagsabog na ito ay si Yongbok, ang kaparehong pulis na nagtrabaho sa Chimera case 35 taon na ang nakalilipas. May napansin si Jae-won na kahina-hinala ng sina Yongbok at Captain Ju-shok ay nagtungo upang hulihin ang salarin. Ang suspect ay nagpakamatay umano sa sarili niyang silid. Mas lalong kahina-hinala na hindi nagsagawa ng autopsy ang pulisya noon. Pati ang suicide note ay pabaya at malinaw na pineke. Napagtanto ni Jae-won na ang pagkamatay ni Lee Sang-woo 35 taon na ang nakalipas ay hindi kusang loob. Tiyak na siya ay pinaslang. Kinausap ni John Yop ang kanyang tiyuhin, ang dating abogado ng kanyang ama. Doon nalaman na nais ni John Yop na matagpuan ang tunay na pumatay upang linisin ang pangalan ng kanyang yumaong ama. Sa ospital, naalala ni Sung Guan ang babala ni Yongbok matapos ang pagsabog, silang lahat ay parurusahan ng apoy ng Chimera. Uminit ang opinyon ng publiko dahil sa sunod-sunod na insidente ng mga bombang ipinapadala sa koreo. Sa newsroom kung saan nagtatrabaho si Reporter Yokyung, nais nilang pabilisin ang pag-ere ng Chimera case upang makuha ang atensyon ng publiko. Ngunit dahil sinusuportahan ng Shoryun Corporation ang programa, inutusan si Yokyung na huwag banggitin ang kanilang pangalan. Sa halip, dapat ay ituon lamang niya ang ulat sa mga pagpatay. Labis itong ikinagalit ni Yokyung. Habang nagtuturo sa mga estudyante, ibinahagi ni Eugene ang tungkol sa isang espesyal na pampasabog na tinatawag na Fendian Fire. Ang mapanganib na substansyang ito ay agad sumasabog kapag nalantad sa hangin. Ipinapakita rin nito na isinugal ng salarin ang sariling buhay upang maihatid ang pakete sa tatanggap. Mula sa itaas, nakita ni Jae-won sina Eugene at Dr. John Yop na nag-uusap. Makikita sa mukha ni Jae-won ang halo ng pagkalito at pag-aalala. Sa sandaling iyon, iginiit ni John Yop na hindi siya ang pumatay sa mga biktima sa mga kamakailang pagsabog. Ayon sa kanya, hinahanap lamang niya ang sagot, ngunit may isang taong palaging nauuna sa kanya. Ang taong iyon ang pumatay sa lahat ng sangkot sa kaso noong nakaraan. Samantala, binabalikan din ni Chairman Yuntay ang madidilim na pangyayari ng nakaraan. Ibinahagi ni Jae-won ang kanyang mga alalahanin kay Eugene. Natatakot si Jae-won na nawawala na ang kanyang tamang paghuhusga at baka mali ang tinatahak niyang direksyon sa investigasyon. Napagtanto ni Eugene na may koneksyon si Dr. John Yop sa isang taong nagdangalang Sang-woo, kaya't mas lalo nilang siniyasat ang katauhang ito. Tinanong ni Jae-won si Eugene kung ano talaga ang tunay niyang dahilan sa paghabol sa kasong ito. Simple lamang ang sagot ni Eugene, interesado siya. Ang sagot na ito ay nag-iwan kay Jae-won ng pagkalito at pagkadismaya. Bahagya siyang umatras, tila inilalayo ang sarili kay Eugene. Hindi lamang si Jae-won ang nahirapang unawain si Eugene, pati ang mga manonood. Isa siyang babaeng laging itinatago ang kanyang tunay na damdamin. Pinili niyang huwag ibahagi ang kanyang emosyon kaninuman. Sa isang pagkikita sa ospital, nagpalitan sina Jae-won at John Yop ng tila karaniwang usapan, ngunit iyon pala ang mga pinakatapat na salitang nagmula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. May mga taong nakaunawa sa galit at hinanakit ng pamilya ng biktima noon. Kahit makalipas ang 35 taon, nananatili pa rin ang sakit sa isipan ng mga naiwan. Ang mga salitang iyon ay tila tumimo sa sugatan at wasak ng puso ni John Yop. Sa wakas, pinili niyang ibunyag ang bahagi ng katotohanan kay Officer Jae-won. Isa na namang pagsabog ang naganap at may bagong figurang lumitaw na nagpapakilalang Chimera. Ano ang kanyang motibo? Bakit niya ginawa ang lahat ng ito? May kaugnayan ba ito sa sunog 35 taon na ang nakalipas? Naalala ni John Yop ang panahong ikinulong ang kanyang ama. Paulit-ulit nitong iginiit ang kanyang kawalang sala. Bago magpaalam sa anak, pinaalalahanan niya si John Yop na panatilihin ang kanyang kadalisayan.
Pinagtibay rin ni John Yop na mabuting tao si Captain Ju-Shok. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat ng makarating siya upang iligtas ito. Patuloy na iginiit ni Dr. John Yop na hindi nagpakamatay ang kanyang ama. Samantala, biglang naalala ni Jae-won ang isang pamilyar na pangalan na nakita niya sa mga dokumentong kanyang sinusuri, si Chief Sung-gwan. Sa kasalukuyan, nagkagulo ang istasyon ng pulisya dahil sa isang misteryosong pagsabog ng bomba. Tumawag ang salarin sa istasyon ng telebisyon at ipinakilalang siya ang Chimera. Kakaiba dahil may napakalaking imahe ng Chimera lighter sa tuktok ng gusaling sumabog. Sunod-sunod ang tawag ng mga tao sa istasyon ng pulisya, labis na nag-aalala sa kanilang kaligtasan. Maging ang kalmadong si Captain Gwang-soo ay nagalit ng husto at ibinato ang kanyang telepono. Nang pumunta si Jae-won sa bahay ni John Yop, kusang loob na inalok ni John Yop ang kanyang tulong upang mahuli ang salarin. Nais niyang linisin ang pangalan ng kanyang ama matapos ang hindi makatarungang pagkamatay nito. Sa investigasyon ng pinakahuling kaso, iminungkahi ni Eugene na ito ay isang simulated crime. Ibig sabihin, maaaring hindi ang taong ito ang tunay na Chimera. Masyadong lantad at palabas ang paraan ng krimen kumpara sa mga naunang misteryosong kaso. Kung ang salarin ay naghahanap lamang ng pansin, malaki ang posibilidad na mas marami pa siyang sasaktan. Iminungkahi ni Eugene na siya sa atin ang mga taong may galit sa Shoryun Corporation. Dumalaw si reporter Yokyung kay Eugene. Naniniwala si Yokyung na mula pa sa simula ay sinusubaybayan na ni Eugene ang kaso, kaya marami itong nalalaman. Tila hindi komportable si Eugene. Ngunit kumilos siya ng matatag at nagsagawa ng isang eksperimento mismo sa harap ng reporter. Pinasabog ni Eugene ang simulation device habang nagsasalita pa si Jae-won. Tila lalong nagiging masalimuot ang ugnayan nilang tatlo. Sa isang live radio broadcast na tampok sina Eugene at reporter Yokyung, matapos ideklara ni Eugene na ang kasong ito ay gawa ng isang copycat, ipinakita ng suspect na nakikinig sa radyo ang malinaw na pagkainis. Hindi lamang iyon, siya ay tila nagulat at nagalit. Naniniwala rin si Yokyung na ang salarin ay isang nag-iisang tao na naghahanap ng pansin at kasikatan. Gayunpaman, minamaliit ni Yokyung ang panganib na dulot ng mga salitang ito, na maaaring mag-udyok sa salarin na saktan siya o ang susunod pa nitong mga target. Gaya ng inaasahan, ang susunod niyang puntirya ay si Seo Yun-tae, ang chairman ng Shoryun Group. Isang insidente ang naganap sa bahay ni Jae-won. Ang kanyang ina, dahil nakalimutang patayin ang kalan, ay nakapagdulot ng isang munting aksidente. Lumalabas na siya ay may malubhang demensya, nakalimutan na niyang pumanaw na si Captain Ju-shok at napagkamalan pa ang kanyang anak bilang si Director Seo. Ito ay nagbibigay ng pahiwatig sa isang paparating na plot twist. Sa istasyon ng pulisya, halatang hindi komportable si Eugene nang makita si reporter Yokyung at sinasadya niyang baliwalain ang mga babala nito. Patuloy namang pinupukaw ni Yokyung ang salarin sa pamamagitan ng media. Naniniwala si Eugene na mas inuuna ni Yokyung ang pagkamausisa ng publiko kaysa sa kaligtasan ng komunidad. Hinalughog ng pulisya ang bahay ni Chairman Yun-tae upang maglatag ng mga hakbang sa pagprotekta sa kanya mula sa mga banta. Nabahala sina Sung-gwan at Chairman Yun-tae nang malaman nilang naghahanap si Dr. Jong Yop ng mga nakaligtas sa insidenteng TH-05. Sa istasyon ng pulisya, abala ang lahat sa pagtukoy sa salarin sa pamamagitan ng pagsusuri ng voice data. Gayunpaman, naniniwala si Eugene na ang taong ito ay ganap na naiba sa tunay na Chimera, para bang sinasadya niyang ilantad ang sarili. Naging kahina-hinala si Sung-gwan nang malaman niyang hindi nag-iisa si Jong Yop sa investigasyon at kasamang nagtatrabaho ang pulisya. Samantala, pinag-iisipan din ni Jae-won ang mga pahayag ni Sung-gwan. Lumalala ang kalagayan ng kalusugan ng kanyang ina, ngunit matapos basahin ang kanyang lumang kwaderno, nagpasya siyang pumunta sa Hanyung University. Sa kasamaang palad, nahimatay siya sa labas mismo ng gusali ng graduate school. Matapos suriin ang kondisyon ng ina ni Jae-won, isiniwalat ni Dr. Jong Yop ang isang napakahalagang impormasyon. Ang investigation team ng Chimera case noon ay binubuo ng mahigit 30 tao, kabilang ang 3 pinuno na may abusadong kapangyarihan. Pinatakbo ang grupo sa ilalim ng pamumuno ni Prosecutor Lee Min-ki. Iminungkahi ni Jong Yop na lapitan ang mga kinatatakutan ni Sung-gwan, ang Shoryun Corporation. Upang magawa ito, kailangan nilang hanapin ang huling mananaliksik ng TH-05 research team. Hindi inaasahan ni Eugene ang pagkikita nila ng bombero sa paaralan. Siya rin pala ang saksi. Nakilala na ni Eugene ang lalaki noong nakaraang araw. Ipinakita nitong interesado siya sa broadcast ni Eugene, ngunit may ibinunyag din siyang kahina-hinala. Nagtanong siya tungkol sa paraan ng paggawa ng mabagal na nasusunog na apoy, isang impormasyong top secret sa investigasyon na kailanman ay hindi inilantad. Mas lalo pang naging kahina-hinala nang malaman ni Eugene, matapos kausapin ang mga tauhan ng paaralan, na nagsinungaling ito tungkol sa fire safety training session. Habang sinusuri ang CCTV footage sa mga kalsadang malapit sa pinangyarihan, lumitaw sa mga file ang isang pamilyar na mukha na may pangalang Sang-go. Hindi maiwasang magduda ni Eugene. Nadiskubre niya na si Sang-go ang nagsampa ng kaso laban sa Shoryun Corporation at nagpadala ng 30 email ng pagbabanta kay Chairman Yun-tae. Lumabas din na hindi pala siya empleyado ng fire department gaya ng kanyang ipinagmamalaki. Batay sa kanyang mga hinuha at ebidensya, naniwala si Eugene na si Sang-go ang pangunahing suspect. Nagpasya si Eugene na makipagkita kay Sang-go upang kumpirmahin ang kanyang hinala. Ngunit sa sandaling iyon, sa labas ng pintuan, hindi niya alam na may nagmamatsyag sa bawat kilos niya. Nasa panganib si Eugene dahil sinusundan ng salarin ang kanyang sasakyan. Sa pulong ni na Mrs. Shoryun at John Yop, malinaw ang pagkainis ng ginang nang banggitin ni John Yop ang isang insidente mula 35 taon na ang nakalilipas.
Nang tanungin siya tungkol sa kanyang pinagmulan, malamig na sumagot si John Yop na isa siyang halimaw. Tunay nga, si John Yop ay isang taong walang takot at padalos-dalos. Samantala, nasa matinding panganib si Eugene nang humarap siya sa salarin. Kasabay nito, wala pang natutuklasang mahalagang pahiwatig si J1 sa investigasyon. Naiwan ni Eugene ang istasyon ng pulisya. Sa bahay ni Eugene, hinarap niya ang mga banta ng killer. Nang matanggap niya ang tawag ni J1, sinadya niyang sumagot ng kakaiba sa nakasanayan. Umaasa siyang mauunawaan ni J1 na nasa panganib siya. Muling gumamit si Eugene ng mapanuyang pananalita laban sa salarin, tahasang tinatanong kung siya ba ay isang huwad at kung bakit niya ginagampanan ang papel ng isang bombero. Matatalas niyang napansin na colorblind ito, isang nakamamatay na kahinaan na pumipigil sa kanya upang matupad ang mga kinakailangan ng propesyon. Nagalit ito ng husto at sinunggaban si Eugene, tinangkang sakalin siya. Sa tamang sandali, dumating si J1 at nailigtas si Eugene. Matapos ang marahas na sagupaan, naglabas si Sang-go ng isang nakatagong time bomb. Binalot ng makapal na usok ang silid. Nagbakbakan sina J1 at Sang-go nang walang malinaw na nanalo. Sa mapanganib na sandaling iyon, biglang inatake ni Eugene si Sang-go mula sa likuran na nagbigay kay J1 ng pagkakataong mapasuko ang salarin. Sa silid ng interogasyon, walang pakialam na itinanggi ni Sang-go ang mga paratang. Gayunpaman, may ebidensya ang pulisya na nagpapatunay na si Sang-go ang nasa ninakaw na sasakyan sa oras ng insidente. Sa opisina, iginiit ni Eugene na totoo ang sinabi ni Sang-go tungkol sa time bomb na itinago sa bahay ni Chairman Yuntay. Ngunit si J1 lamang ang naniwala sa kanya. Lumipat ang eksena sa silid ng interogasyon. Nang harapin ni Eugene si Sang-go, patuloy pa rin itong iginiit na siya ang tiyemera. Subalit madali siyang nailantad ni Eugene sa pamamagitan lamang ng ilang salita. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Sang-go. Sa bahay ni Chairman Yuntay, desperadong hinahanap ni J1 ang bomba. Nagbanta si Yuntay na kung hindi ito matagpuan ni J1, siya mismo ang mananagot sa lahat. Hindi ka panipaniwala, walang awang pinipressure ni Yuntay ang mismong taong nagsisikap na iligtas siya. Bumalik sa silid ng interogasyon, natuklasan ni Eugene na nagsinungaling si Sang-go tungkol sa kanyang bahay. Natagpuan din ng pulisya ang chemical protective suit na ginamit niya. Nadiskubre sa kanyang online search history ang mga paghahanap tungkol sa pagbili ng radioactive materials at protective equipment. Tuwang-tuwa si Sungguan dahil nailigtas ng Serious Crime Unit si Chairman Yuntay. Habang nag-inuman, nawala ng kontrol si J1 nang mabanggit ng isang kasamahan si Captain Jushok. Sa sandaling iyon, nabunyag ang lihim na si Jungyop ay anak ni Lee Sang-woo. Pinayuhan ni Captain Guangsu si J1 na maging mas objektibo at huwag hayaang pangunahan ng emosyon ang kanyang trabaho. Sa sandaling ito, tahimik na lumitaw si Eugene at inaliw si J1, tila mas nagiging bukas tungkol sa sarili niyang madilim na panin. Nag-alok si Chairman Yuntay na tulungan si J1 bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanyang buhay. Tinanong ni J1 si Chairman Yuntay tungkol sa kinaroroonan ni Sung-hee, ang pangunahing mananaliksik sa pagbuo ng TH-05. Ngunit nauwi sa wala ang lahat ng bakas. Sa dining hall, ibinunyag ni Captain Guangsu sa kanyang mga nakatataas na ang salarin na kanilang inanunsyo ay hindi ang tunay na tiyemera, isa lamang siyang huwad o simulated na kriminal. Isiniwalat din ni Guangsu ang pagkakakilanlan ng anak ni Lee Sang-woo, si Lee Jungyop. Nagkita sina J1 at reporter Yokyung sa istasyon ng pulisya. Nais ni Yokyung na makakuha ng mas maraming impormasyon tungkol kay Jungyop. Ngunit tumanggi si J1 na magbigay. Sa halip, ibinahagi ni reporter Yokyung ang balita tungkol kay Sung-hee. Naniniwala siyang namuhay si Sung-hee nang nakatago dahil sa takot na siya ay bantaan. Iminungkahi nilang magpalitan ng impormasyong kanilang nakalap upang mabuo ang tiwala sa isa't isa. Sa ospital, natanggap ni Jungyop ang balitang namatay si Sung-hee sa isang sunog maraming taon na ang nakalilipas. Bukod pa rito, may kumakalat na chismis na ang kanyang multo, nilamon ng dalamhati sa pagkawala ng kanyang anak, ay nagbalik at gumagala habang pasan ang nasunog na bangkay ng bata. Kahit marinig lamang ito ay nakakakilabot na. Inimbestigahan ni J1 at Jungyop ang sunog na naganap noon, sa hinalang maaaring buhay pa si Sung-hee. Hindi inaasahang nakasalubong ni Chairman Yuntay ang ina ni J1, na siya palang si Sung-hee, ang graduate student noong panahong iyon. Pagkakita kay ina ni J1, napalitan ang takot ang ekspresyon ni Chairman Yuntay. Tila naalala rin ng babae ang mga pangyayari sa nakaraan. Isang nakakagulat na detalye ang lumitaw. Ang tiyemera noong 35 taon na ang nakalilipas ay si Sung-hee mismo. Nakaligtas siya sa sunog kasama ang kanyang anak. Pagbalik sa kasalukuyan, kapwa sila nagulat nang makilala ang isa't isa. Dahil sa matinding stress, nahimatay si Mrs. Sung-hee. Sa pagsusuri, tila may natuklasan si Dr. Jungyop matapos marinig ang kwento ng panaginip ng ina ni J1. Sa pribadong tirahan ni Chairman Yuntay, nagpasya si Mrs. Wajung na ipadala si Jungyop sa ibang bansa. Plano rin niyang idiin ang Ministry of Foreign Affairs upang pigilan ang paglabas ng balita. Nais niyang bulagin, patahimikin, at wasakin ang sinumang sumasalungat sa kanya. Nagdesisyon si Chairman Yuntay na ihiwalay at ikulong sa katahimikan si Jungyop. Nang malaman ni J1 na isinasara na ang kaso, hindi niya maitago ang kanyang galit. Sa newsroom naman, inutusan si reporter Yokyung na muling i-edit ang palabas. Kinailangan niyang alisin ang lahat ng nilalamang may kaugnayan sa Chimera at sa Shoryun Group. Samantala, may hindi inaasahang dumalaw sa ama ni Yokyung. Inalala niya ang mga pangyayari noong siya ay isang abogado at binanggit din na kaibigan niya si Sang-woo. Dahil nais niyang linisin ang pangalan ng kanyang kaibigan, nalagay sa panganib ang sarili niyang buhay pati ang buhay ng kanyang mga mahal sa buhay. Napagtanto niyang maaapektuhan din ang kanyang anak na babae ng kaso ng Chimera.
kaya determinado siyang hanapin ang mga lumang dokumento. Sa kasamaang palad, nang pumasok sa silid si reporter Yokyung, lihim niyang nakita ang mga dokumento ng pananaliksik sa TH-05. Patuloy na naghinala si Chairman Yuntay na ang ina ni Jae-won ay ang dating research student na si Sung-hee, kaya nagpadala siya ng mga tao upang siyasatin ang kanyang pinagmulan. Ang mga resulta ay lalo lamang nagpalakas ng kanyang pagdududa. Diretsahang tinanong ni reporter Yokyung si Jungyop kung may koneksyon ba siya sa kanyang ama. Nabigla si Jungyop sa biglaang tanong at napaisip sa kung gaano kaliit ang mundo. Samantala, nagsimula ng isulat ni Eugene ang mga unang linya ng kanyang libro. Humingi siya ng profesional na payo at nag-text kay Jungyop para sa tulong. Ngunit kapalit ng tulong na yon, kinailangan niyang tanggapin ang kondisyon na makipag-dinner siya kay Jungyop. Ang ironikong sitwasyong ito ay mistulang isang trahedyang love triangle. Ngunit hindi ganoon kasimple ang lahat. Pauwi, biglang nakasalubong ni Jungyop ang mga gangster. Malinaw kung sino ang nasa likod nito. Sa tirahan ni Jungyop, inutusan siya ni Mrs. Wajung na agad lumipad palabas ng Korea at pumunta sa London. Itinuring niya itong huling pabor niya kay Jungyop. Ngunit hindi basta-basta sumusuko si Jungyop. Direkta niyang idineklara ang digmaan laban kay Wajung at kumilos laban sa kanyang mga tauhan. Sa ilang mabilis na galaw, naputol niya ang kanilang mga ugat. Nakuha niya ang cellphone ni Wajung at agad na nagtungo sa bahay ni Eugene. Samantala, nagkaroon ng pribadong pagpupulong sina Jae-won at Chairman Yuntay. Sa pagkukunwaring nais tulungan si Jae-won, ang totoo ay sinusubukan lamang ni Chairman Yuntay na makalapit upang makakuha ng impormasyon tungkol sa ina ni Jae-won. Dahil hindi sumipot si Jungyop sa napag-usapang oras, hindi natuloy ang hapunan ni Jae-won at Eugene. Pareho silang nagtungo sa bahay ni Eugene upang mag-usap. Habang kausap ni Jae-won si reporter Yokyung, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa ospital. Ipinaalam sa kanya na wala na roon si Dr. Jungyop at hindi na siya nagtatrabaho doon. Hindi maunawaan ni Jae-won ang biglaang desisyon ni Jungyop. Sa opisina ni Chief Sung-gwan, namutla ang kanyang mukha nang makatanggap siya ng isang mensahe ng pagbabanta na kahawig ng mga natanggap ng mga napatay. Darating ang salarin na parang magnanakaw at susunugin ang lahat. Hindi na napigilan ni reporter Yokyung ang kanyang emosyon. Agad siyang tumakbo pauwi upang harapin ang kanyang ama at tanungin kung bakit hindi nito sinabi ang katotohanan. Isang nakakagulat na katotohanan ang nabunyag. Si Lee Jungyop, na inakalang patay na sa loob ng 35 taon, ay kapatid pala ni Yokyung sa dugo. Unti-unting nabunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Yokyung. Siya pala ay ampon lamang ng abogadong si Kim, at ang kanyang tunay na ama ay si Lee Sang-woo. Himala siyang nakaligtas sa trahedyang kumitil sa buhay ng kanyang ina maraming taon na ang nakalipas. Dahil sa malalim na pagmamahal ni Lawyer Kim sa biolohikal na ina ni Yokyung, napagpasyahan niyang ampunin at palakihin si Yokyung hanggang ngayon. Hindi inaasahang isinuko ni Jungyop ang kanyang sarili sa istasyon ng pulisya at umamin sa pananakit sa mga tauhan ni Mrs. Wajung. Matapos marinig ang pag-amin ni Jungyop, nagalit ng husto si Chief Sung-gwan. Iminungkahi pa niya na nilalaro lamang ni Jungyop ang pulisya. Maya-maya, isang kahina-hinalang pakete na pinaniniwala ang bomba ang dumating sa istasyon ng pulisya at inutusan ang lahat na lumikas. Natural lamang na sinamantala ni Jungyop ang kaguluhan upang makaalis. Maingat na lumapit ang bomb disposal team. Ginamit nila ang kanilang profesional na kasanayan upang i-disarm ang pakete. Sa huli, nang buksan ito, isang glitter bomb lamang ang kanilang natagpuan. Inakala nilang isa lamang itong prank na ipinadala kay Chief Sung-gwan. Ngunit inilabas ni Captain Guangsu ang isang kakaibang papel na may simbolo ng Chimera. Nakasulat dito ang Memento Mori, isang Latin na pariralang nangangahulugang, alalahanin ang kamatayan ng mga nauna. Ipinahihiwatig nito na isang babala iyon, na si Sung-gwan ay malapit nang harapin ang kaparehong kapalaran. Sa loob ng interrogation room, nanatiling walang hiya ang asal ni Sung-gwan. Garapalan niyang sinabi na malinaw niyang naalala kung paano niya tinrato si Jungyop noon. Sa harap ng hindi kapani-paniwalang pagkukunwari na yon, malamig na ibinunyag ni Jungyop ang mga kasinungalingan ni Sung-gwan at ikinuwento rin ang di makatarungang paghihirap na dinanas ng kanyang ama. Mariing sinabi ni Jungyop na naalala niya ang lahat. Inilantad niya na si Sung-gwan ang night shift officer noong araw na pinaslang ang kanyang ama. Sa ilalim ng walang humpay at mabigat na pagtatanong ni Jungyop, napilitan si Sung-gwan na umamin sa kanyang krimen sa nakaraan. Ngunit sa halip na pagsisisi, isang mapanuyang ngisi lamang ang isinukli ni Jungyop. Sa huli, inihatid si Jungyop sa bilangguan. Nakatayo si Jae-won sa labas ng rehas, taos-pusong inaliw si Dr. Jungyop. Tila gumanda ang kanilang relasyon. Samantala, lubos na nadurog si reporter Yokyung sa balitang kinasasangkutan ni Jungyop. Hindi pa rin matanggap ni Yokyung na ang lalaking nakakulong ay ang sarili niyang kapatid. Sa tirahan ni Chairman Yuntay, labis ang pag-aalala ni Sung-gwan tungkol sa liham na may kasamang glitter bomb. Sa kabaliktaran ng kanyang pagkataranta, malamig na ipinahayag ni Chairman Yuntay ang balak niyang ipapatay si Jungyop sa loob mismo ng bilangguan. Nang malaman ni Jae-won na babalik na si Eugene sa Amerika, nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Ngunit sa panlabas, pinilit pa rin niyang umiti at batiin si Eugene. Sa istasyon ng pulisya, itinuring si Jungyop bilang pangunahing suspect. Inilipat din si Jungyop sa ibang investigation team. Galit na galit si Jae-won at sinubukang salakayin sila, ngunit pinigilan siya ng team leader. Wala siyang nagawa kundi panoorin silang ilayo si Jungyop. Habang inililipat si Jungyop, biglang pumihit ang sasakyan at humarurot papasok sa kabubatan. Isang lalaki ang tumutok ng baril sa ulo ni Jungyop at kinalagkad siya palabas ng sasakyan. Paulit-ulit siyang inutusang sundin ang kanyang mga utos.
Mukhang balak nilang pilitin si Jungyop na tumalon sa bangin upang magmukhang tumakas siya at pagkatapos ay nagpakamatay. Ngunit hindi madaling kalaban si Jungyop. Sa kaunting profesional na kaalaman, nagawa niyang baliktarin ang sitwasyon. Nailigtas niya ang sarili at naitutok pa ang baril pabalik sa mga dumukot sa kanya. Doon nabunyag na si Chairman Yuntay ang nasa likod ng lahat. Nais ni Yuntay na ipatumba si Jungyop upang maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Ang paniniwala niya, mas mabuting pumatay ng inosente kaysa hayaang makaligtas ang may sala. Sa Seoul Central District Prosecutor's Office, nagkagulo ang lahat ng mabalitaan na nakatakas si Jungyop. Umabot din kay Sungguan ang balitang may dalang bomba si Yuntay na lalo niyang ikinagalit. Naniniwala si Sungguan na may kasabwat sa loob si Jungyop sa kanyang pagtakas. Habang kinukwestiyon ang mga piskal, may napansin na kakaiba sina Jae-won at Captain Guangsu sa kanilang mga pahayag. Tunay sa kanyang reputasyon bilang dating espesyalista ng Special Forces, naloko ni Jungyop kahit ang mga police dog. Dahil sa kanyang pagkawala, napilitan ang buong investigation team na itigil ang paghahanap. Inutusan ni Captain Guangsu ang lahat na tahimik na subaybayan na lamang ang kaso. Nang marinig ni reporter Yokyung ang balita mula sa istasyon ng pulisya, hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. Sinisi niya si Jae-won sa pagpapahintulot na makatakas si Dr. Jungyop. Labis ang kanyang pag-aalala na maaaring mapahamak ang kanyang kapatid. Matapos ang lahat ng nangyari, iminungkahi ni Eugene na mag-ingat sila ni Jae-won sa investigation team. Maraming kahina-hinalang detalye ang hindi pa nila malinawan. Iminungkahi rin ni Eugene na makipag-ugnayan muli sila kay Jungyop kasama ang grupo ni Jae-won. Sa kailaliman ng kagubatan, ginamit ni Jungyop ang kanyang talino at survival skills upang gumawa ng signal fire. Mukhang ginamit niya ito upang akitin ang search team pataas ng bundok habang siya naman ay tumatakas pababa. Galit na galit ang mga tauhan ni Chairman Yuntay nang marinig ang ulat ng pulisya. Mas lalo pang nabalisa si Sungguan, iniisip na baka siya na ang susunod na mamatay. Habang lasing, nagsimula siyang maghinala na mali ang taong kanilang inaresto bilang tsemera noong nakaraan. Umiiyak niyang inamin na aksidente niyang napatay si Lee Sang-woo. Ang lahat ng pagkakamaling iyon ang nagdala sa kasalukuyang kakilakilabot na sitwasyon. Patuloy na umiiwas si Jungyop sa mga pulis. Nagpadala siya ng kanyang unang mensahe kay Eugene at natuklasan ito ni Eugene. Napagtanto ni reporter Yokyung na ang lahat ay minanipula ng pinuno ng Shoryun Group. Naniniwala siyang ang lahat ng ito ay konektado sa mga pangyayari 35 taon na ang nakalilipas. Kung magpapatuloy ito, lahat ng sangkot ay mapapatay. Nagpasya si reporter Yokyung na ibunyag ang isang nakakagulat na lihim kay Jae-won. Siya ang anak ni Lee Sang-woo, ang sinasabing salarin na namatay 35 taon na ang nakalipas. Siya rin ang nakababatang kapatid ni Dr. Jungyop. Doon lamang tuluyang naunawaan ni Eugene ang mensaheng ipinadala sa kanya ni Jungyop sa telepono. Agad niyang ipinaalam ang balitang ito kay Jae-won. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa sinehan ayon sa napagkasunduan. Sa wakas, lumitaw si Jungyop at umupo mismo sa likuran ni Eugene. Halatang nagulat si Jungyop nang makita si Jae-won doon. Nag-alok si Jae-won na tulungan si Jungyop dahil ayaw niyang mapagbintangan ito ng mali o mapahamak. Nagkaroon ng munting komprontasyon. Pinilit ni Dr. Jungyop si Jae-won na barilin siya dahil naniniwala siyang wala talagang tiwala sa pagitan nila. Dahil wala na silang mapuntahan, dinala ni Jae-won sina Eugene at Jungyop sa kanyang bahay upang magtago. Matagal nang nagtatago si Dr. Jungyop at hindi pa nakakakain ng maayos. Nang makita ito ng ina ni Jae-won, ibinigay niya sa doktor ang mangkok ng kanin ng kanyang anak. Ikinuwento ni Jae-won kay Eugene ang katotohanan tungkol sa dugong ugnayan ni Jungyop at Yokyung. Gayunman, napagpasyahan nilang huwag munang sabihin ang katotohanan kay Jungyop. Naniniwala si Dr. Jungyop na sinasadya ni Chairman Yuntay na lumapit kay Jae-won upang siyasatin siya. Sa maliit na bahay, lalo silang naging malapit habang ibinabahagi ang kani-kanilang kalagayan ng pamilya. Lumala ang kondisyon ng ina ni Jae-won at bumalik ang kanyang mga alaala sa mga pangyayari 35 taon na ang nakalipas. Habang naglilinis ng silid, aksidenteng natuklasan ni Jungyop ang lumang talaarawan ni Captain Jushok. Napagtanto ni Jungyop na marahil ang tsemera noong nakaraan ay si Sung-hee. Sa wakas, tumulo ang luha ni Jungyop habang binabasa ang mga nakasulat sa talaarawan. Sa wakas ay nabunyag ang katotohanan tungkol sa kaso noong mga nagdaang taon. Lumalabas na itinago ni Captain Jushok ang lahat dahil mahal niya ang ina ni Jae-won. Binaliwala ni Jushok ang kawalang katarungang sinapit ng ama ni Jungyop. Nalaman ni Yokyung naligtas ang kanyang kapatid na si Jungyop at nasa bahay ni Jae-won. Dahil sa pag-aalala, dali-dali siyang nagtungo roon. Samantala, si Jungyop ay nasa matinding pagkabigla at wasak ang damdamin dahil sa malupit na katotohanan ng kanyang natuklasan. Nagsimula na ring maghinala ang Serious Crime Unit na tinatakpan ni Jae-won si Jungyop. Sa kanyang bahay, sa pamamagitan ng talaarawan at mga lumang litrato, tuluyang nalaman ni Yokyung ang buong katotohanan. Bagamat hiniling ni Jungyop na itago muna ang lihim na ito kay Jae-won, batay sa pagkabalisa ni Yokyung, tila hindi niya ito kayang ilihim ng matagal. Upang pakalmahin si Yokyung, iginiit ni Jungyop na si Jae-won lamang ang taong nagtiwala at tumulong sa kanya. Habang kumakain ng tanghalian, natuklasan ng Special Investigation Team ang isang hindi tugmang detalye sa pagtakas ni Jungyop. Ang baril na naiwan sa pinangyarihan ay hindi naiulat sa mas mataas na otoridad. Isang taong nasa loob lamang ang maaaring gumawa nito. Nagsimula silang maghinala sa piskal na may hawak ng kaso. Ngunit may isa pang bagay na ikinababahala nila, ang espiya ni Sungguan na itinanim sa loob ng departamento ng pulisya. Matalinong natuklasan ni Jae-won at ng kanyang malapit na junior ang cellphone ng piskal.
Maaaring ito ang ebidensyang magpapatunay na may sadyang nagtangkang pumatay kay Jung Yop. Ngunit nasa headquarters pa ang telepono. Nagtungo si Jae-won sa tanggapan ng taga-usig at kinumpirma na si Chairman Yun Tae ang utak sa likod ng pagtakas. Samantala, inayos ni reporter Yo Kyung ang pakikipagkita sa kanyang kaibigan upang ibahagi ang eksklusibong balita tungkol sa nakatakas na kriminal. Mukhang nais niyang ilantad ang katotohanan sa publiko. Gustong ibunyag ni Yo Kyung na ang Shoryun Group ang nasa likod ng lahat. Ngunit hindi ganoon kadali ang lahat. Matapos tumawag si Yo Kyung upang makipagkita kay Jung Yop, napansin niyang may grupong estrangherong sumusunod sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Jung Yop. Nagkamali siya ng akala na si Yo Kyung ang nagdala ng grupo upang hulihin siya. Hindi na nakatakas si Jung Yop. Matapos ang isang habulan, napalibutan siya. Sa napakapanganib na sitwasyong iyon, dumating si Jae-won sa tamang oras upang iligtas siya. Ngunit hindi basta-basta ang mga umuukil-kil sa kanila. Matigas ang kanilang paghabol at wala silang balak palayain sina Jung Yop at Jae-won. Nang akala nila'y nakaligtas na sila sa pagkubkob, may napansin si Jung Yop na kakaiba. Agad niyang itinulak si Jae-won sa likuran niya. Ilang sandali lamang, isang bala ang biglang tumama kay Jung Yop. Agad siyang isinugod sa ospital. Nanatiling hindi tiyak ang kanyang kalagayan. Lumalabas na si Chairman Yun Tae ang utak sa likod ng tangkang pagpaslang. Narinig din ito ni Mrs. Wajung at nagsimula na siyang maghinala sa kanyang asawa. Sa ospital, ipinaalam kay Eugene na may isang taong nagpakilalang Chimera ang muling lumitaw. Inutusan si Eugene na magtungo mag-isa sa istasyon ng pulisya nang hindi sinasabi kay Jae-won. Bakit ganito ang nangyayari? Lumalabas na ang ina ni Jae-won ang nagtungo sa istasyon ng pulisya upang umamin. Dahil hanggang 35 taon na lamang ang naaalala niya, napagpasyahan niyang ipagtapat ang mga krimeng ginawa niya noong nakaraan. Sa loob ng interrogation room, humingi ng tulong ang ina ni Jae-won kay Eugene. Nais niyang sabihin ang lahat bago tuluyang maglaho ang kanyang alaala. Inihayag niya na si Chairman Yun Tae ang susunod na papatayin. Inamin niya na ang salarin noong mga nakaraang taon ay si Sung-hee na nangangahulugang inaamin din niya ang sarili niyang kasalanan. Iginiit niya na muling magigising si Sung-hee ngayon. Kapag tuluyang nawala ang alaala ni Cha Yun-soo, si Sung-hee ang sasakop sa kanyang katawan upang maghiganti. Kinilabutan si Eugene sa kanyang narinig. Mukhang isa itong kaso ng multiple personality disorder, kung saan dalawang kaluluwa ang naninirahan sa isang katawan. At marahil ito ang tunay na anyo ng halimaw na Chimera. Isang kakaibang lighter ang lumitaw sa sasakyan ni Chief Sung-buan. Sa huli, si Sung-buan ang naging susunod na biktima ng Chimera. Kasabay nito, si reporter Yo Kyung ay nakaupo sa kanyang sasakyan na may misteryosong ngiti, malamig na pinagmamasdan ang pagsabog. Sa loob ng interrogation room, nagulat si Eugene nang makita ang mga chemical formula na isinulat ng ina ni Jae-won sa isang piraso ng papel. Sinabi nito, ito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa Chimera case. Ang pagbabago sa mga mata ng ina ni Jae-won ay lalo pang nagpatibay sa bigat ng kanyang mga salita. Ipinahayag niya na hindi na siya maaaring umasa sa pulisya, kaya kailangan niyang akuin ang lahat sa sarili niyang mga kamay. Wala siyang pinagsisisihan sa kanyang ginawang paghihiganti. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, muling lumitaw ang mahinahon at mapagkalingang personalidad ni Cha Yun-soo. Nakiusap siya kay Eugene na pigilan ang Chimera. Samantala, sa isang panayam, tinalakay ni reporter Yo Kyung ang kaso ng Chimera mula sa mga nagdaang taon. Ang pagkamatay ni Sung-buan ang nagpatunay na hindi si Jung Yop ang salarin sa mga kamakailang kaso. Sa isang live na broadcast, hayagang inilantad ni reporter Yo Kyung ang mga krimeng ginawa ng mga sangkot sa kaso 35 taon na ang nakalipas. Dahil dito, hindi mapakali ang mga taong may kinalaman sa insidente. Pagdating ni Jae-won sa istasyon ng pulisya, nalaman niyang umamin ang kanyang ina sa krimeng naganap noong nakaraan. Pinanood ni Jae-won ang video ng interogasyon. Hindi niya matanggap ang katotohanang nasa harapan niya at nag-alab ang kanyang galit sa lahat. Sa opisina, hiniling ni Captain Guangsu kay Jae-won na magpahinga muna, ngunit mariin itong tinanggihan ni Jae-won. Lumipat ang eksena sa security room. Nang suriin ni Jae-won ang CCTV, may napansin siyang kahina-hinalang tao. Gayunman, masyadong malabo ang kuha upang malinaw niyang makita ang mukha ng salarin. Sa masusing pagsusuri, napag-alaman ni na Jae-won at Eugene na ang suspect ay isang taong pamilyar sa schedule ni Jae-won. Alam din ito na kasama ni Jae-won ang bodyguard ni Jung Yop. Samantala, ikinuwento ni Eugene kay Jae-won ang pagbisita niya sa dating universidad ng kanyang ina. Natuklasan niya ang isang litrato ni Sung-hee bilang isang graduate student. Napagtanto rin ni Eugene na ang ina ni Jae-won ay nakatanggap ng proteksyon mula sa yumaong Captain Ju Shok, dahilan upang maitago niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan hanggang ngayon. Nalito si Jae-won at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kung totoo ang lahat ng ito, ang mga taong pinakamalapit sa kanya noon ay para na ngayong mga estranghero. May dalang palumpo ng bulaklak, nagtungo si Jae-won sa silid ng ospital ng kanyang ina. Durog ang kanyang puso nang mapagtanto niyang ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang mabait na inang nakilala niya sa loob ng 35 taon. Para bang isa na siyang ganap na ibang tao. Nagkamali pa siya ng akala at inisip na si Jae-won ay si Chairman Yun Tae. Sa ospital, mariing tinitigan ni reporter Yo Kyung si Jung Yop nang may matinding galit. Ipinahayag niya na hindi niya patatawarin si Chairman Yun Tae na siyang naging sanhi ng paghihirap ng kanyang pamilya. Hindi niya alam na narinig ni Jung Yop ang lahat mula simula hanggang wakas. Labis na nagulat si Jung Yop sa mga sinabi ni reporter Yo Kyung. Samantala, napagtanto ng espiya sa loob ng departamento ng pulisya na nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan, kaya agad niyang hinanap si Chairman Yun Tae.
Ngunit hindi niya inaasahan na ipagkakanulo siya ni Yuntay at itatanggi ang anumang pananagutan sa insidente. Biglang bumalik ang eksena sa nakaraan at ibinunyag ang nakakagulat na katotohanan, si Chairman Yuntay pala ang pumatay kay Sang-woo. Habang umuwi si Jae-won upang maghanap ng ebidensya, wala siyang makita kahit ano. Bigla niyang napansin ang isang video na tampok si reporter Yok-yung na agad nakakuha ng kanyang pansin. Napagtanto ni Jae-won na si Yok-yung ay bihasa sa mga reaksyong kemikal at sa paggamit ng mga pampasabog. Muli, unti-unting luminaw sa kanya ang profile ng suspect. Pagkatapos nito, inutusan niya ang isang junior colleague na magsagawa ng mas malalim na investigasyon. Nalaman ni Jae-won na 3 taon pa lamang nagtatrabaho si Yok-yung sa pahayagan. Bago yon, nag-major siya sa chemistry sa universidad. Sa madaling salita, isa siyang tunay na eksperto sa larangan ng kimika. Mabilis na natunto ni Jae-won si reporter Yok-yung. Sa ospital kung saan ginagamot ang kanyang ina, hindi inaasahang bumisita rin si Yok-yung. Kasabay nito, nakatanggap si Chairman Yuntay ng isang pamilyar na mensahe mula sa hindi kilalang numero, isang babala na ang araw ng Panginoon ay darating na parang magnanakaw. Isang araw na maglalaho ang kalangitan at ang lahat ay tuluyang matutupok sa abo. Labis ang paamba ni Yuntay, batid niyang siya na ang susunod na magiging biktima ng Chimera. Marahil, si Jungyop na lamang ang maaaring pumigil sa paghihiganti ni Yok-yung. Bumalik ang alaala sa araw na nagtakda ng kapalaran ng lahat. Lumabas na si Captain Ju-seok ang pumigil sa ina ni Jae-won na pumatay noon. Ngunit sa huli, dahil sa kanyang damdamin para sa kanya, itinago niya ang katotohanan at pinayagan siyang magsimula ng bagong buhay. Sa kasalukuyan, hindi sinaktan ni reporter Yok-yung ang ina ni Jae-won. Nang dumating si Jae-won, ang kanyang ina ay wala sa sarili at patuloy na nag-aalala para sa lalaking minahal niya noon. Samantala, matapos makatanggap ng anonymous na mensahe, nagsimulang matakot si Chairman Yuntay para sa kanyang buhay. Ninais ni Yuntay na tumakas patungong ibang bansa, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang asawa. Alam ni Mrs. Wajung na hindi sila nagpakasal dahil sa pag-ibig, kaya wala siyang pakialam kung mabuhay o mamatay ang kanyang asawa. Sa istasyon ng pulisya, ginagamit ang lahat ng kanilang mapagkukunan upang tipunin ang impormasyon tungkol kay reporter Yok-yung. Dahil sa matinding presyon ng publiko, isang kongresista ang hindi maiwasang mapaghinalaan kaugnay ng pamimike sa pagkamatay ng suspect sa isang kaso 35 taon na ang nakalipas. Sa ospital kung saan nakakonfine si Chairman Yuntay, dumating si reporter Yok-yung na may dalang makukulay na lobo. Nasa isang VIP room si Yuntay, kaya mahirap itong lapitan ng mga karaniwang tao. Gayunman, gamit ang pangalang Sunghi, matagumpay na nakapasok si Yok-yung sa silid. Ibinunyag niya na si Chairman Yuntay ang target ng Chimera 35 taon na ang nakalipas, at hanggang ngayon, siya pa rin ang nag-iisang target nito. Walang pag-aalinlangang inamin ni Yok-yung na siya ang anak ni Lee Sang-woo, ang lalaking maling pinaratangang salarin noong nakaraan. Ipinahayag ni Yok-yung kay Yuntay na siya na ang kasalukuyang Chimera. Sa harap ng sunod-sunod na tanong ni Yok-yung, hindi na maitago ni Chairman Yuntay ang kanyang pagkakasangkot sa pagkamatay ng ama nito. Ngunit taliwas sa kanyang unang takot, hinamon niya ngayon si Yok-yung na ituloy ang kanyang balak. Subalit nang sindihan ni Yok-yung ang pusporo, biglang nagbago ang kilos ni Yuntay. Nang biglang pumasok si Jae-won sa silid, nakatakas na si Yok-yung. Nagkalat ang mga pulis sa paligid, desperadong hinahanap si Yok-yung. Nang tumakbo si Jae-won patungo sa rooftop, nadatnan niya si Yok-yung na nakatayo malapit sa rehas. Lumabas na ang tanging hinihingi lang ni Yok-yung ay isang taos-pusong paghingi ng tawad mula sa mga taong gumawa ng krimen 35 taon na ang nakalipas. Kung natanggap niya yon, handa sana siyang tumigil, ngunit napakabangis ng katotohanan. Hindi kailanman nagsisi ang mga salarin. Dahil dito, napuno ng galit si Yok-yung at nagpasya siyang talikuran ang kanyang kasalukuyan at maging ang sarili niyang buhay. Inihulog ni Chimera ang sarili niya hanggang sa kamatayan, tuluyang iniwan ang mundong ito. Iniwan niya si Jungyop na wasak ang puso, muling nasaksihan ang pagkamatay ng isang minamahal sa harap ng kanyang mga mata. Samantala, nabahala ang espiya nang mabalitaan niyang nakuha ng pulisya ang CCTV footage ng tangkang pagpatay kay Jungyop. Palihim siyang bumalik sa opisina upang burahin ang ebidensya, hindi niya alam na lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Jae-won. Si Chairman Yuntay ay naging pangunahing suspect sa kaso ng pagpatay at ipinatawag para sa investigasyon. Gayunpaman, nanatili siyang mayabang at walang bahid ng pagsisisi. Malamig pa niyang ipinahayag na para sa mga taong nasa kanilang katayuan, ang pagkawala ng isang buhay ay isa lamang maliit na pagkakamali. Sa bahay ni Jungyop, nagkaroon sila ni Eugene ng pagkakataong pag-usapan ang mga nagdaang pangyayari, tila nabawasan ang bigat na kanilang dinadala. Pagkatapos nito, nagpaalam sina Jae-won at Jungyop bago tuluyang umalis si Jungyop ng South Korea. Nang makalaya si Chairman Yuntay dahil sa kakulangan ng ebidensya, nakatanggap siya ng isang liham mula sa isang hindi kilalang tao na may simbolo ng Chimera. Gaya ng inaasahan, ilang segundo lamang matapos buksan ang liham, binayaran ni Yuntay ang sukdulang kapalit. Tungkol naman sa kwento ng pag-ibig ng pangunahing lalaki at babae, bagamat hindi sila nagkatuluyan, kapwa nila natagpuan ang kapayapaan at namuhay ng masaya sa mga landas na kanilang pinili. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.